O pakinggan natin itong malaking magandang paliwanag ni Attorney Abayon. Ito yung pinakabagong abogado ni Mans Carpio. Kinuha niya ito sa kanyang kaso diyan sa mga taga-Congress. O itong si Abayon. Mahusay kasi ito magpaliwanag eh. Pakinggan natin yung BIR box issue. Sa 2026 impeachment case ni Vice President Sara Duterte as of April 29, 2026 kung saan nagkaroon po ng impeachment hearing yung Committee on Justice House of Representatives. So madami po kasing interesting na bagay na nangyari doon. Unang-una, in relation po to this box, itong nakikita nyo ngayon na color green. And then pangalawa, may ginawa pong declaration din or botohan. So i-discuss po natin yon, and then i-discuss ko din po yung mga possible next steps na mangyari sa impeachment case na to. Okay, so yan po ang magiging video natin for today. Okay, so una po, ang interesting na discussion natin dito is yung tungkol nga po dito sa BIR box na to. This is a box po na sinubmit ng BIR sa Committee on Justice nung April 2022 hearing po nila. Pero hindi binuksan ng BIR at binigay po niya yung burden ngayon sa Committee on Justice to determine or to decide for themselves whether or not buksan ba ng committee nila. So in simple terms, ang ginawa po ng BIR, nag-comply sila sa subpoena but he is protecting himself and the BIR from possible liability. So, yun. Ang galing din, di ba? Nung commissioner nila, very interesting legal strategy kasi he complied nga po with the subpoena. Pero ngayon, the burden or the legal exposure or risk ay nasa Committee on Justice members. Okay? And the reason po, kaya ako nasabing may legal risk or legal exposure, kasi very strict din po yung confidentiality rules in relation to tax returns po or BIR records na taxpayers. So, ipakita ko po sa inyo. Di ba? Totoo yun. Halimbawa, kami sa kumpanya, sabi ko naman sa inyo, nasa corporate world ako for almost 20 years. So, 20 years, let's say. Sa corporate tayo. Siyempre, hindi naman kami pare-parehas ng sweldo. Yung sweldo ko, tsaka yung sweldo ng kasama ko, kahit magkaparehas kami ng job grade, hindi kami parehas. Mas mataas ako, mas mataas siya, mas mababa ako, mas mababa siya. Ganun. So may confidentiality doon. Bawal na bawal yon sa kumpanya na sasabihin mo kung magkano yung sinisweldo mo. Kasi pwedeng pagsimulan ng problema yan. So sa corporate ito, bawal to. So ganun din. Kapag nag-ano kami ng 2306, yung nagpiprint kami ng 2306, ina-assure namin na walang naiiwan sa printer. Kasi dahil doon sa 2306 mo, pwede na lang ma-compute kung magkano yung annual na salary mo at magkano yung monthly na salary mo. So bawal na makita ng ibang tao yung yung ITR mo. Makikita lang yan, ang may kopya lang yan, ikaw, yung BIR at saka yung opisina ninyo. Hindi nila yan pwedeng ipakita. Ang HR, pinakita yung ITR mo sa ibang empleyado, pwedeng matanggal yung HR na yun. Ganon din dito mga bossing. Merong batas na nagpoproteksyon diyan sa mga ganyang confidential na mga information. So this one po is RA 8424, an amendment to the NARC natin. And yung relevant provision lang po natin dito is Section 20. So ito po, Section 20, Submission of Report and Pertinent Information by the Commissioner. Submission of Pertinent Information to Congress. The provision of Section 270. So ito pong 270 of the code. Yung code po is NIRC, National Internal Revenue Code. Dito po nakalagay yung mga penal sanctions and penal provisions kung may gawin kayong illegal sa under the NIRC. Okay, so going back, ang nakalagay po dito, the Commissioner shall, upon request of Congress and in aid of legislation, furnish its appropriate committee pertinent information including but not limited to industry audits, collection performance data, status reports and criminal actions initiated, and taxpayers' returns. So ang maganda pong i-take note natin dito, the Commissioner, upon request ng Congress, and in aid of legislation. So, malinaw in aid of legislation. Kung sila ay naghihiring, nag-iimbestiga dahil gagawa sila ng batas, whether i-amend nila yung gawa ng batas, gagawa sila ng mga implementing rules and regulations, IRR, yan, pwede. Pero sa ganitong klase ng proceeding, hindi. Ba't pinipilit ninyo, pinagbotohan nyo pa? Hindi nyo alam yan? Itong abogado na to na alam niya, kayo mga congressman, hindi nyo alam? Yan ang problema in aid of legislation, dun lang pwede. In aid of legislation ba yan? Hindi ba? Ano yan? Impeachment ang pinag-uusapan dyan? So kung kailangan isubpina ng korte ito, kapag may kaso na, korte lang ang pwede magsubpina nito. Sino yun? Sino yung korte na yun? So yung Senate, yung impeachment court.
Actually, in-explain din po to ng BIR Commissioner dun sa April 22 hearing nila. Pero mas i-further discuss ko lang po para maintindihan nyo talaga. So, nakalagay, in aid of legislation. Diba? And yung subject matter nga nung subpoena na yon is ito naman po, taxpayers' returns. And yung Committee of Congress only when sitting in executive session. So, diba, very specific na Executive session, hindi yan pwedeng i-divulge in public. Oh, yan yung mga, 'di ba, minsan may mga ano diyan, may mga witness ba tawag doon? Resource person na delikado yung information na ilalabas nila at kailangang ilabas, sasabihin nila sa executive session ko yun ilalabas, yung hindi sa ganito public. Hindi ba? Oh, so yan, malinaw sa mismong batas na executive session, tapos bubuksan nyo ron. Gago ba kayo? Pero sana binuksan nyo para tuloy-tuloy na yung paglabag nyo sa batas. Mas masaya yun. number 1, dapat in aid of legislation. And number 2, in executive session. Doon lang pwede i-disclose yung mga tax returns po ng taxpayer natin. So ngayon po, if we apply it to the current situation or setup ng House of Representatives, tatandaan po natin they are performing their impeachment function, yung initiation of impeachment na process. So that is under Article 11 po yan ng Constitution natin. Therefore po, since it is under Article 11, hindi po yan pasok dun sa legislative function nila. It is a sui generis function po nila which is quasi-political and quasi-legal or judicial. Okay, so in very simple terms po, it can be argued na hindi covered sa exemptions itong situation kung saan pwede po mag-divulge or disclose nung tax returns ng mga private individuals. Okay, so yan po ang very interesting na nangyari kasi after this one po, nag-discuss sila dito sa committee and then pinagbotohan nila to tapos yung majority decision ay not to open the box. So ngayon, ang next issue dyan, ano kaya yung main reason talaga kung bakit hindi nila binuksan yung box. Kasi may iba pong mga nag-vote against the opening ngayon who were very firm in their position na i-open yung AMLAC records. Parehas po dapat to sila eh. Hindi lang ito yung confidential, but even the AMLAC records, dapat confidential din po yun. Kasi yung sa Section 8A of the Anti-Money Laundering Act as amended, mas strict pa po yung words na ginamit doon. Shall not in any way or form disclose information received yung AMLAC. Diba? So, very interesting lang kasi dito ngayon bigla sa BIR, may iba nga po na nag-180 at naging yung position nila ngayon ay dapat daw maging cautious na in relation to BIR records. Okay, so yan po ang unang interesting na nangyari. Ngayon po, i-discuss naman natin yung pangalawa, which is ito, yung pag-find ng probable cause ng House panel, which is yung Committee on Justice ng House of Representatives. Okay, so first po, we have to take note, unanimous decision. When you say unanimous, lahat ng nandun po ay nag-vote in favor to declare na may probable cause in the impeachment complaints versus Vice President Sara Duterte. So una-una po ang masasabi ko lang, it is actually expected na magkaka-determination ng probable cause. Kung ako po ang tatanungin ninyo. Tanga na lang. Tanga na lang, hindi mag-i-expect niyan. Bobo na lang hindi mag-expect niyan. Yung mga kasi kahapon kumakain ako sa isang masarap na restaurant dito sa Davao City. Tapos sabi sa akin nung may nakakita sa akin doon na follower natin na ano na siya, medyo oldie na siya. Sabi niya, "Boss Dada, wala ka pang upload ngayon." Sabi ko, "Ay, kasi po hearing ng Congress binigyan ko muna sila ng pagkakataon na manood ng hearing para maintindihan nila yung mga bagay-bagay kung gusto nila." Sabi niya, "Hindi kami nanood. Hindi kami nanood kasi wala namang kwenta yun eh." May inis ka lang. Tama naman, may inis ka lang. So sabi ko, ano pong ina-expect nyo pala dun sa hearing? Sabi nila, ano ba, ina-expect na namin may impeach Inday dyan. Ano pa ba yan? Nagpapagod lang sila dyan. Yun din naman ang pupuntahan yan. So alam na ng tao yun. Alam na ng mga Pilipino na ang kahihinatnan nitong katarantado ginagawa na ito ng Kongreso. Wala nang bago dyan. Mga palakpak nila, wala na yan. That's all for show. In-expect na namin. Actually, we are daring yun nung first day nyo pa lang eh. Paghahanap pa lang ng paghahanap pa lang ng sufficiency in form and substance, in-expect na namin yan. Hinahamon na nga namin kayo. Dalhin nyo na sa plenaryo yan. Dalhin nyo na sa Senado yan. Hindi ba? Kaya lang, wala. So, wala na to. Wala nang kwenta to. Wala nang bearing to. Bukas, hindi na pag-uusapan to. Balik na tayo ulit dun sa flood control scandal. Balik na tayo ulit dun sa pagnanakaw ni Bongbong Marcos, ni Martin Romualdez, ni Zaldico, at di umano nung anak niya. Balik na tayo dun sa mga kasa-18 Marines, yung mga ebidensya na meron yung 18 Marines. Balik na tayo doon kay Guteza na binago nila yung kanyang testimonya. Doon yun ang focus natin. Tapusin na natin to impeachment na ito. Let's leave it to the Congress. Let's leave it to them, leave it with them. And then focus na tayo ulit sa issue ng corruption sa bayang Pilipinas. Nakakatakas ang mga hayop na ito. But then again, wala na. Tapos na yung stage nila. Tapos na yung kanilang moro-moro na hearing dyan sa Kongreso.
So makakalimutan na ito. Dapat ginawa niya yan mga bago mag 2028 eh. At least mga last quarter ng 2027 para tumatak pa yan sa tao. Madali nang matabunan yan dahil ang mga Pilipino meron ng short term memory sa mga demonyong mga congressman na ito at mga issue na ibinabato kay Inday. Minsan mas nangingibabaw yung pag tinanong mo sila, ikumpara mo ba nung panahon ni Pangulong Duterte? Mas okay ba noon kaysa ngayon? Kasi it boils down to that eh. Mas magaling ba si Bongbong Marcos kay Duterte? Kung hindi, yun lang maaalala ng tao. Yun lang naman, simpleng tanong. Mas maganda ba ang Davao sa Ilocos Norte? Doon lang naman eh. Nakita mo ba si Inday Sara na meron siyang lavish na pamumuhay? Nakita mo ba siya na bumibili siya ng mga, na meron siyang mga mamahalin na bag? Si Leni Robredo nga may mga mamahalin na bag. Nakikita mo ba si Inday Sara na gano'n? Nakikita mo ba si Inday Sara may mamahaling relo, may luxury na sasakyan? Nakita mo ba siya may helicopter? Nakita mo ba siya may aeroplano? Nakita mo ba siya na may mga artista ban? Wala kang makikitang gano'n. So lahat itong mga propaganda nila kay Inday Sara, hindi mo makikita eh. Pero pag sinabi ko na si Luis Ro, kawatan yan, pwede kang maniwala. Bakit? May kaso siya ng cat's eye sa Batangas. Di ba? Ang mamahal ng mga relo, puro mga diamante. Tapos hindi pa nagbabayad ng utang. Di ba? Hindi naman niya dininay na may utang siya. Sabi niya, hindi niya alam na may utang siya. Si Abante, pag sinabi kong kurakot si Abante, maniniwala ba kayo? Aba, 30 million yung relo. Ilan ang ganung relo niya? Ilan ang relos niya na multimilyon ang halaga? Bukod doon, meron pa siyang mga bulletproof na mga mga American cars, American SUV. Magkano mga 'yan? Nagpa 10 bilyon ng isa niyan. May mga sports car pa. Pastor ng simbahan. Pwede ko bang isipin na yung perang nakukuha nila sa mga fundraiser sa simbahan nila napupunta sa luho niya? Kasi ibabalik nyo na naman yan. Ba't kay Pastor Kibuloy sinasabi ninyo na na wala silang pera? Wala naman sabi wala silang pera. Mayaman nga ang Kingdom of Jesus Christ, mga bossing. Mayaman sila. Kaya nga meron silang kingdom, meron silang mga glory mountain, meron silang mga scholars, meron silang mga eskwelahan, meron silang mga kung ano-anong mga property sa buong mundo. Ganun sila kayaman eh. Isinishare nga nila sa taong bayan eh. Ito si Abante, ano meron simbahan nila? Baka bahay kubo, wala pa yan. Tapos ang mamahal na relos mo. Tingnan mo yung distrito niya. Kumikinang ba yung distrito niya? Tapos ang mamahal ng gamit mo. Sabihin na natin, si Pastor, may mga ganitong properties. Tingnan mo yung paligid ng Kingdom of Jesus Christ. Maganda din, di ba? Yung mga hindi corrupt, tingnan mo yung mga pamumuhay ng mga kingdom citizen. Masagana ang kanilang pamumuhay, maayos sila manamit, maayos ang mga itsura nila, edukado sila. Tingnan, ikumpara mo lang yung mga miyembro nila. Sino pa? Sino pa yung mga congressman dyan na mga masasabi mong kawatan na nagpapakita ng kanilang mga rangya? Si Inday Sara, nakikita nyo, may nakita kayo rangya. Kay Pangulong Duterte, may nakita kayong rangya. Tinan mo, ang pinalalabas nila ngayon, simple lang silang mga bilyonaryo. Meron bang bilyonaryo simple? Wala simpleng bilyonaryo. Pag bilyonaryo ka, makikita yung bilyon-bilyon mo sa katawan mo. Wala tayong makikita. Ang sapatos ni Inday, kung hindi mo on cloud, yun na yata pinakamahal niya Skechers. Si Pangulong Duterte naka-sleepers. Yung damit ng hardware. Yun ang suot. May bilyonaryo ba na ganyan? Ba't ka pa nagnakaw ng bilyon-bilyon? Ba't ka pa nagtapi ng bilyon-bilyon kung hindi mo bibilin yung mga bagay na makapagpapasaya sa'yo? Hindi ba? Kasi kung ako may bilyon, kinita ko ito ng marangal, unang-una kong gagawin, bibili ako ng mga bagay na makapagpapasaya sa akin. Mga material na bagay, kasi ang pera is material. Kaya ka nga nagninegosyo para yumaman. Para ma-afford mo yung mga hindi kayang i-afford ng mga maliliit ng mga mahihirap na mga tao. Bakit di naman natin sila nakikita na ginagasta nila yung pera na yan? Kung bilyon-bilyon yung pera nila, tas hindi man lang sila bumibili ng mamahaling mga relo, saan nila ginagasta yung pera na yan? So, ang hirap i-justify ng sinasabi nila na corrupt at mga bilyonaryo itong mga Duterte. Punta kayo sa bahay nila dito. Tingnan nyo kung ano yung itsura ng mga bahay nila dito, tsaka itsura ng mga bahay nila. Si Pulong Duterte, maganda yung bahay niya rito. Mayaman man kasi yan. Ang asawa niyan, prinsesa ng mga Muslim. Mayaman talaga yan sila. Tsaka may mga negosyo yan sila dito. Bago pa magsipasok sa politiko, yung politika yung mga yan, may mga negosyo na sila dito. Walang hiya kayo talaga So when you say probable cause po kasi, like what I've repeatedly explained, it's a very low evidentiary requirement po yan. So ang definition po niyan, above mere suspicion lang. So kung yung unang reaction mo ay mukhang may nangyaring krimen at ito yung kriminal, tapos
paakyatin mo lang po ng konti, baguhin mo lang konti yung findings mo, sabihin mo, may krimen na nangyari at possibly guilty itong akusado na pinangalanan. That is probable cause. And you can establish that po by checking lang yung facts of the case, plus yung mga evidence na inattach and the testimonies, of course, of witness without the need for any expert witness po, confrontation of evidence. So, yun po. In simple terms, very low evidentiary requirement yan. So, ang pinaka-point ko lang po talaga dito, hindi po ako nagulat na na-find nila na may probable cause. Kasi matagal na pong may sufficient informed naman, ground, substance. So, there pa lang po that should have been sufficient to establish probable cause. Nevertheless, discretion naman po yun ng House of Representatives kung ano yung gagawin nila kasi they have what we call or they enjoy what we call the presumption of regularity. So interesting po to siya kasi may pending pa yan, di ba, na petition for certiorari ngayon si Vice President Sara Duterte. So kung manalo po si VP Sara dun sa Supreme Court case niya, posible lahat itong nangyari sa House of Representatives ay mapawalang bisa once ma-declare as unconstitutional yung pinaka-foundation niya, which is yung subpoena powers po ng House of Representatives. Pero at present, yun nga po, it enjoys presumption of regularity. Okay, so abangan na lang po natin kung ano yung mangyayari sa Supreme Court, whether or not ma-declare ba as unconstitutional like the 2025 impeachment case. So dun, At dahil doon, sa sinabi na yon, pwedeng gamitin ng Senate yan. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay